So, eto guys, tips lang kasi dami ng sasakyan na hybrid. So, sa mga gustong kumuha ng sasakyan, eto tips lang sa inyo. Kasi dito sa US, halos yung mga sasakyan nauuso yung hybrid dito. So, katulad yung sa akin, eto is Toyota Highlander hybrid. Ayan. Pag nakaganyan siya, charge off, charge eco, tsaka power, ibig sabihin, hybrid yan. So, yung full tank nito is umabot ng 520 miles, yung isang full tank nito. So, eto, kung gusto nyo talagang kumuha ng sasakyan, especially sa Pinas, kasi nauuso na yung hybrid, may mga hybrid na tayo dun. Konti lang kasi yung diferensya ng hybrid eh. So, mayroon dito sa US, may low-end na hybrid. So, ibig sabihin, low-end ng sasakyan pero hybrid siya. So, meron din naman high-end na hybrid. So, yung low-end na hybrid, konti lang yung difference niya sa low-end na presyo ng sasakyan. So, magdadagdag ka lang. So, example, ito, low-end na Toyota Highlander LE, pero hybrid ito. So, yung kagandaan kasi kahit low-end siya, hybrid siya. So, ito ang laki ng tinitipid ng gasolina sa sa hybrid. Lalo na dito sa amin sa US, laki ng natitipid ko sa gasolina. Ito gasolina kasi ito eh. So, pag sa atin naman, pag sa Pinas, gas tsaka diesel. Pero, pag gusto nyo kumuha sa sasakyan guys, piliin nyo na yung hybrid. Kasi napakatipid talaga ng hybrid pagdating sa consumption ng gas. So, nung nakaraan, ito ko lang sa inyo. Sample lang to. Nung nakaraan, pumunta kami ng San Diego. Guys, pumunta kami ng San Diego nung nakaraan. So, eto, from Las Vegas, eto kami, going to San Diego is umabot siya ng 5 hours and 29 minutes. So, depende pa yan sa traffic pagdating mo doon. Depende pa kasi nagta-traffic pagdating sa LA. So, ilagay na lang natin na 5 hours and 30 minutes. So, yung sasakyan ko is naka full tank. So, 520 miles. So, dumaan kami dito. Ito yung fastest lane na kinuha ko. Kasi, ito, malapit to sa Los Angeles eh. Meron dito, 6 hours. Meron din 6 hours and 36. Meron din 6 hours and 45. So, ito yung kinuha namin. Tapos, hindi kami dumiretso agad-agad sa San Diego. Nung namin, magpumpunta. Yung ginawa ko, dumaan muna ako sa LA. So, pagdating dito, dumaan ako ng LA hanggang dito kasi plano nga namin dahil pupunta naman kami ng San Diego, sabi ko mag-beach na lang kami, yung daanan sa gilid ng ang way ba sa malapit sa beach. So ito yung tinahak namin. So imbes na 5 hours, lumaki ngayon yung yung naging travel namin, umaba. So galing dito dire-diretso hanggang dito. So, hindi kami dyan, dito kami kumuha ng way hanggang dito. So, dito kami sa San Clemente, nag-stop over. So, hindi ko pa kasi na-upload yung papunta namin ng San Diego eh. So, dito, nag-stop over kami, tsaka sa San Clemente, naghanap kami ng pwedeng matambayan sa beach. So, ito yung nakita namin, yung San Onofre Beach, beach, ito. So, dito may bayad, $15 yata yung pagpasok mo. So, dito kami nag-stop over, dito kami kumain, nag-lunch. Tapos, mga 2 hours siguro kami dyan, o more than 1 hour. So, dumiretso na kami ng San Diego. So, galing dito, dire-diretso na yan. Siyempre, shortcut na to. Humaba na yung biyahe namin hanggang dito. So, 4 days yung naging bakasyon namin dun sa San Diego. So, sa 4 days na yun guys, hindi pa ako nakapagpagas. So, pagdating namin dun, syempre, dumating kami dun hapon na, nag-check-in sa hotel. Tapos, lumabas muna kami na gumala kasi chinek pa namin yung mga pupuntahan namin eh. So, kinaumagahan, so, yun na, gumala na kami. Pumunta na kami ng, ang pinuntahan namin una is yung zoo. Tapos yung Midway. So, hindi na ako nakapagpagas doon.
hanggang sa pangatlong araw, kasi isang araw lang yung ticket namin. So, lahat ng pwedeng puntahan sa isang araw, pinuntahan na namin. So, pagkatapos nun, ka-third day, so gumala kami, pumunta kami ng boundary dito. So, ayan, boundary na to ng Mexico Tijuana na to Mexico. So, dito kami pumunta hanggang sa kung anong pwede namin puntahan kasi yung ka-third day namin, wala na kaming itinerary kung saan-saan na lang. So, yun na hanggang sa gumala kung saan-saan dito. So, nag-ikot kami dito. Tapos hanggang sa nakapunta din kami dito sa North Island. Maganda to guys, dito sa North Island. So, pwede kang dumaan dito sa tulay or pwede rin dito kasi galing kami dito. Gusto sana namin pumunta ng boundary kaso bawal, naka-close 'yun. So, mahirap kasi ang daming yung tawag doon. Yung nagbabantay yung border patrol, parang harangin ka pa So, pwede sana dito makapunta. Dito ka lang sa border field. Tapos lakarin mo lang, makikita mo yung wall na nilagay ng US. So, makikita mo yan. Dito dumadaan yung mga illegal na na gustong tumawid sa US. So, pagkatapos doon, pumunta kami dito sa North Island. So, dito kami dumaan. Ito maganda. Ewan ko kung man-made island to. Pero maganda yung mga hotel dito. Tsaka yung beach nila. Dito, dami ditong naliligo So, naghapon kami dyan. Ewan ko kung saan na kami. Hanggang sa umuwi na lang kami sa hotel, bumalik kami sa hotel at saka doon na lang naligo sa pool. So, ika-4th day, umalis kami alas 9 na umalis kami. So, imbis na pauwi kami, dumaan kami ng LA. So, galing dito, dumaan kami ng LA. Bumalik kami dito sa dinaanan namin. Dumaan kami ng LA sa Long Beach. Tapos pumunta kami ng Santa Monica Pier. So yung Santa Monica Pier dito lang yan sa Long Beach, malapit. So ayan. So yun guys, hindi pa ako nakakapagpagas noon So ika-4th day, nagpagas ako dito na malapit na sa Long Beach. So yung napagas ko is 4th. Umabot siya ng kasi yung natira is 1/4 na lang. So, umabot siya ng $42 yung pinagas ko. So, from Santa Monica Pier, gumala din kami dito sa sa museum hanggang sa umuwi na kami. Alas 7 na kasi ng gabi. So, umuwi kami from here, Los Angeles, papunta naman ng Las Vegas. So, yung biyahe galing dito pa Las Vegas is inabot kami ng 5 hours din. Mahigit kasi nga, traffic na So, paghapon na kasi dito sa Los Angeles, traffic na dito, mahirap na. Ang tagal bago ka makalabas. So, okay lang kung makalabas ka na dito. Mabilis na yan. So, yun lang guys. Yun lang na ako nagpagas. So, yun lang yung pinagas ko, yung $42 na full tank na siya. So, pag uwi ko, uwi kami alas 11 na kami dumating sa sa Vegas. So, kinain niya is kalahati lang. So, yun yung sobrang tipid ng ng hybrid. So, kinaumagahan, nagbiyahe pa ako, hindi pa ako nakapagpagas. Nagbiyahe pa ako kasi Huwebes kami dumating ng gabi. So, nagbiyahe ako ng Biyernes, Sabado na ako nagpagas. So, Sabado, tapos Linggo, ngayon, kahapon lang uli ako nagpagas, Lunes. So, yung nagpagas ko is mga $30 lang. So, every 2 days, $30 lang yung mapapagas ko dito sa hybrid na to. Ito. So, ibig sabihin, every day, nagre-range lang ako ng mga $15 na gas sa Toyota hybrid na to. So, yun lang guys. Yun yung yung kagandaan ng hybrid. So, kung gusto niyo kumuha ng sasakyan, especially dyan sa Pinas, pag may available lang naman na hybrid, medyo mahal nga lang. Pero,
Dun talaga kayo makakatipid sa gas. Lalo na sa atin, sa Pinas, mahal yung gas, di ba? So, isa sa pinakamatipid din dito is yung Prius ng Toyota at saka yung Corolla. Yun, yung Corolla, yung sikat. Kasi may, ako, nagbabiyaya ko ng, ng lift dito, araw-araw. Pag kotse yung dala mo, mas ano kayo, mas palagi kang lumalabas. So, parang ano talaga yung sasakyan mo, parang biyaheng-biyahe talaga. Hindi katulad sa amin na nakapila kami pag may papasok 'yon. Pero pag maliit yung sasakyan mo, especially yung yung Corolla, yung kotse. So, ang bilis lang lumabas. Yun nga lang, medyo maliit yung bayad. So, pag hybrid ka, may kasamaan kami dito na nag-post siya, hybrid yung niya. Hybrid yung sasakyan na Corolla. Ewan ko kung nasa post niya kayo sabi niya, ilang days bago siya makapag full tank. So, ibig sabihin kung nagpapagas ka, mga abutin siya ng, sabi niya 3 to 4 days bago siya makapag full tank. So, ganun katipid yung sasakyan niya. So, babad pa yun sa sa biyahe yung mga maliliit dito Magbiyahe sila ng 12 hours. Kung hindi ka hybrid, umaabot ng $30 o mahigit yung kakainin ng ng gas sa loob ng 10 to 12 hours. Pero pag hybrid ka, imagine yung $30 na yun, kalahati na yun So yung isang full tank mo, 2 araw lang. So pag hybrid ka, yung isang full tank mo, umabot siya ng 4 or 5 araw. Kasi nakapost siya, sabi niya napakatipid ng Corolla na hybrid. Kasi umabot siya yata ng 5 days more than ng niya. So, yun lang guys. Tips ko lang sa inyo yan. Kasi, nakaranas na ako ng hybrid. Yung Corolla ko naman, kahit hindi hybrid yun, matipid yun So, yun lang. Tips lang dun sa atin sa Pinas. Ako pag makauwi siguro ako sa Pinas, pag may hybrid dun, siguro hybrid din kukunin ko. Pero, hindi ako mahilig sa kotse. So, mahilig tayo sa pickup. Kaya wala kang choice kung walang pickup na hybrid. Ano ka na lang, parang natural ka na lang na hindi hybrid. So yung makina pala nito is 2.5 liter hybrid. So wala siyang hindi siya turbo. So yung ibang Toyota Highlander, pag hindi hybrid, 2.4 yan yung makina, pero turbo siya. Turbo gasoline. Kasi mostly dito gasoline yung ginagamit Bihira ka lang dito makakakita na diesel sa mga pick-up lang yan. So, mga suburban, ganun. So, yun lang guys. Tips ko lang sa inyo yan para at least magka-idea kayo kung gaano talaga katipid ang hybrid na tinatawag. So, huwag kayong matakot kumuha ng hybrid kahit medyo mahal. Babawiin mo na rin naman yan sa lalo na sa Maynila kapag palagi mong ginagamit yung sasakyan mo sa mga traffic. So, yun yung kagandahan ng hybrid.